Heto na po ang 10 naunang mag-comment na si Lodi Anisa Dico, Lodi Joselito Badong, Lodi Jeffrey Conayon, Lodi Cabria Barola, Lodi Jerry Coach Tia, Lodi Cagayot, Lodi Paps TV, Lodi Paps Maki TV, Lodi Loki Manhuabert, Lodi Ron Neil Pinaso, at Kupal, Arthur M. Limsom. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-117 kabanata sa pagpapatuloy. Isang madilim na usok ang makikita sa itaas ng ating bida habang siya ay natutulog at nagpapahinga. Pinagpapawisan siya at umungol habang nakapikit na sinasabi niya sa kanyang isip na ano ito. May isang bagay na pumasok sa katawan na naglalakbay sa pamamagitan ng mga daluyan ng dugo. Gumagapang ito kahit saan, parang ahas. Kakaiba, ito ay gumagala sa pamamagitan ng mga ugat at kumukonsumo ng enerhiya na parang baboy. Kapag lumaki ang tiyan mula sa pagkain ng labis, humihinto ito ng napakaikling panahon, pagkatapos ay naglalabas ng sigla na parang natutunaw at muling gumagalaw. Para bang lumalaki ito, unti-unti itong lumaki sa kanyang katawan. Makikita ang ahas at ang enerhiya sa kanyang bunganga na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na teka, yon ay ang 6 yang energy na pinaghirapan kong kolektahin. Dagdag pa niya na nakakita ka na ba ng ganito, ang pagnanakaw sa araw. At naglalakas loob pang kainin ang mahal kong enerhiya ng walang pahintulot. Nakangiwi siya ng muka habang nakapikit na sinabi pa niya sa isip na hindi nila alam kung gaano ako kahirap nagtrabaho para makuha ito. Hindi ko alam kung ano yon, ngunit hindi ako makapaghintay na makita itong kainin ng ganito. Si Jinmu, nagalit na parang kidlat, ay itinuon ang kanyang isip at itinaas ang kanyang enerhiya. Na sinabi pa niya na susunugin ko kayong lahat para hindi na kayo makakakain pa. Kayong mga magnanakaw. Ang mainit-init na enerhiya na nalikha sa dantian ay sinimulang ibuhos ni Jinmu ang init ng enerhiya nang walang pakundangan papunta sa ahas na nakakulong sa loob ng kanyang dantian. Iniisip niya na gamitin ang init upang ihawin at kainin ang sumpa ng ahas na nagnanakaw ng kanyang enerhiya. Pero ang bilis ng mga ito na nagsitakbuhan. Na napasabi pa ang ating bida na pero bakit biglang kumikilos ang mga ito ng mas mabilis? Isa ba itong espiritong nilalang? At sinong demonyong lalaki ang nagpasok nito? Habang desperado kong hinahabol ang mga bagay na tumatakbo sa loob ng katawan ko para iwasan ang init, biglang nagsimulang uminit ang buo kong katawan na parang isang bolang apoy. Dagdag pa niya na hindi ko kayang habulin silang lahat, kaya hahayaan ko na lang ang maliliit. Ang kailangan ko lang ay alisin ang mga pinakamalalaki. Lumingon siya sa gilid. Na nakita niya na nakatingin sa kanya ang malaking ahas na lumiliwanag ang mga mata. Ngumiti ang ating bida na sinabi pa niya dito na ikaw ba ang kumain ng karamihan sa aking enerhiya. Sinimulang ibuhos ni Jinmu ang init ng kanyang enerhiya nang walang pakundangan papunta sa ahas na nakakulong sa loob ng kanyang dantian. Na sinabi pa niya na patay ka na ngayon. Susunugin kitang parang uling. Kahit gaano pa ito katigas, isa lang itong ahas. Dahil walang mapaglikuan, nagsimulang matunaw ang nilalang na nilamon ng init. Dumating sa kinaroroonan ng ating bida sina Chongsang, Changwo, Dark Emperor at Siyang Sobang. Sinabi ni Chongsang na sigurado ka ba na andito siya? Tumugon si Dark Emperor na oo, kahit na sa tingin ko ay hindi pa siya gising. Na Siyang Sobang naman ay nauna na para makita ang ating bida. Ang windless na Siyang Sobang na bumukas ng pinto upang tingnan ang kalagayan ni Jinmu habang sinasabi na Hoy's Word of Wudang. Hindi makapaniwala sa nasaksihan at agad na napuno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Biglang lumiwanag ang silid na tumatagos hanggang sa labas. Na mabilis na tumakbo ang tatlo papunta dito. Na napasabi Siyang Sobang na ano ang init na ito na pumupuno at umaapaw palabas sa silid. Na makikita ang mata nito na bumilog sa kanyang nakikita. Nakalutang si Jinmu sa ere, nakapikit ang mga mata at nananatiling nakaupo. Ang puting enerhiya na umaangat mula sa kanyang ulo ay tumugon sa espiritu ng kamatayan na lumalabas sa katawan ni Jinmu, naging kulay pula at dahan-dahang nagkakahugis ahas. Na napasabi pa Siyang Sobang na isang red snake. Maaring ito ba ay ang pulang ahas ang nagbubukas ng daan? Isang yugto ng pagkamaster sa panloob na enerhiya. Kapag lumitaw ang pulang ahas sa ibabaw ng ulo habang nagme-meditate, ito ay tanda ng kaliwanagan. Mabilis na pumasok sa loob si Dark Emperor at agad na sinabi na isara ang pinto.
Hindi maganda kung papasok ang panlabas na enerhiya habang nasa ganyang kalagayan siya. Napasabi naman siyang Sobang na halos mangilabot sa gulat. Naha! Hindi ko inasahang makakakita ng ganitong tagpo. Akala ko'y isang alamat lang ito, pero nangyayari pala talaga. Si Dark Emperor na nakatayo sa tabi ay sinabi sa iritadong tinig. Na ang hayop na yon. Mahusay niyang hinahawakan ang sitwasyon. Na sinabi naman sa kanya niyang Sobang na ano. Ano ang ipinakain niyo sa kanya? Tumugon si Dark Emperor sa kanya na 3 ang preservation orb. Napaturo sa gulat siyang Sobang na hindi makapaniwala na napasigaw na 3 ang preservation orb. Pinakain niyo sa kanya ang isa sa 5 sa pinakamahalagang gamit ng angkan ng Tang. Kung papalarin, pwedeng makamit ang dekada ng panloob na enerhiya gamit ang bagay na yon. At ibinigay niyo yon sa kanya. Hindi man lang sa isa sa loob ng sarili ninyong angkan. Habang naglalakad si Dark Emperor sinabi niya kay Yang Sobang na inaligtas niya ang anak ko at ang angkan ng Tang ay marunong lumingon sa utang na loob. Sa totoo lang, kung hindi niya ito maabsorb ng tama, hindi rin naman ito mas hihigit sa isang karaniwang elixir. Nakuha lang niya ang buong epekto nito dahil sapat ang lakas niya. Napanganga na lang si Yang Sobang na nakatingin sa kanyang kamay sinasabi sa kanyang isip na siraulo ka. Kung yon ay karaniwang elixir lang, paano pa yung ipinagmamalaking gamot ng Beggars Sect? Habang naglakad na papalayo si Dark Emperor naiinis na sinasabi niya ng mahina na pinalad ang gagong yon. Inialok ko iyon para sa paggaling pero naabsorb niya pati ang kapangyarihan nito. Ang anak ko, panloob na pinsala lang ang gumaling. Nakatingin siyang Sobang sa kanya sinasabi na ha. Reklamo siya ng reklamo. Kanina, pero siguradong labis ang pasasalamat niya. Na napasabi naman si Changwo na tungkol saan nga ba yung pinag-uusapan nyo. Sinabi sa kanya niyang Sobang na nagkamit ang inyong Master Junior Brother ng isang dakilang bagay. Nakakuha siya ng malaking lakas matapos iligtas ang anak ng angkan ng Tang. Sa narinig ng dalawa ang mga muka nila ay natuwa sa ligaya. Sinabi sa kanila niyang Sobang na sa tingin ko, kailangan pa niya ng mas maraming oras bago magising. Bantayan niyo ang lugar na ito. Siguraduhing walang makakaistorbo sa kanya. Tumugon ang dalawa sa kanya na okay po sir. At sumapit na ang kinabukasan. Si Jinmu ay wala pa ring malay at ang tangklan ay naghahanda ng umalis. Napagpasyahan na sasamahan ng Yulmuban Chiljo si Tangga sa utos niyang Sobang, ngunit dahil hindi pa rin nagigising si Jinmu, sina Cheongsang at Cheongwu ay nagbabantay pa rin sa harap ng kanyang tirahan. Biglang dumating si Tang Seryeong at sinabi na hindi pa rin siya gising. Lumapit si Tang Seryeong sa pinagpapahingahan na bahay ni Jinmu. Na sinasabi niya habang nakaharap kay Changwo at Cheongsang na ang hina naman niya. Gaano ba kalala ang tinamo niya at hanggang ngayon ay wala pa rin sa ulirat. Sina Cheongsang at Cheongwu, na alam na ang tungkol sa kanya, ay tumango sa kanya nang may mapagmatsyag na mga mata. Bumulong si Changwo kay Cheongsang na senior brother, ang babaeng yan. Na mabilis na tumugon ito na siguro siya ay si Tang Seryeong. At si Changwo at si Cheongsang ay nagalit. Na sinasabi nila sa kanilang isip na yung babaeng yon, nasa tabi lang ni Master Uncle, habang kami halos mamatay sa pagod sa Dragon Phoenix Conference. Masayang lumapit sa kanila si Tang Seryeong habang sinasabi na kayo siguro ang mga kasamahan ng espada ng Wudang. Tumabi kayo. Gusto ko siyang makita. Naniinis namang sinabi ng dalawa sa kanilang isip na nakikipag-usap siya sa amin ng parang wala lang. Hinarangan siya ni Changwo at sinabi sa kanya na kailangan niya ng pahinga. Anong ginagawa mo? Kahit padisipulo ka ng angkan ng Tang, matuto kang kumilos ng maayos. Napapikit na sinabi ni Cheongsang sa isip na magaling ang ginawa mo Changwo. Biglang hinila ni Tang Seryeong, ang kanyang pisngi na namuti ang mata ni Changwo. Habang hawak sa pisngi si Changwo sinabi ni Tang Seryeong sa kanila na ang angas mo ha. Para sa isang tabatsoy. Halatang wala kayong kaalam-alam sa nangyayari. Napasabi naman si Cheongsang habang nagulat na Sinabi pa sa kanila ni Tang Seryeong na ang Master Uncle nyo, isinugal ang buhay niya para iligtas ako. At nagkasama pa kami ng kamilang sa loob ng kuweba. Kaya, ano sa tingin mo ang ibig sabihin yon tungkol sa akin? May malamig na tingin si Cheongsang at sinabi na isang bagong alagad. Nainis si Seryeong at sinabi na ha. Ano? Ako ang Master Auntie nyo. Isinugal ng Master Uncle nyo ang buhay niya para iligtas ako. Napasabi naman sa kanya si Cheongsang na tumingin sa gilid at sinabi na kaya ano naman ngayon.
Akala mo ba hindi niya kami nailigtas dati? Dagdag pa sa kanya ni Changwo na ginugol namin ang lahat ng aming panahon sa samahan ng Wudang. At ang mga pagtatalo nila ay umabot sa loob ng pinagpapahingahan ng ating bida na dahang-dahang iminulat ang mga mata. Na naririnig niya ang mga salitang sinasabi ni Chongsang na at walang paraan na si Master Uncle ay sisirain ang ganoong panuntunan. Sumagot si Tang Seryong na ha. Kung gayon, tanungin mo siya paggising niya. Patuloy sa pagtatalo sila habang nagising na ang ating bida na sinasabi niya sa kanyang isip na grabe. Ang lakas ng ingay sa labas. Itinaas niya ang kanyang kamay na sinabi pa niya sa kanyang isip na buhay pa ako. Natalo ba ni Tangwi ang Great Wolf? Tumingin sa kanyang kamay na sinabi pa niya na baka, dahil sa panaginip ko tungkol sa ahas, pakiramdam ko ang daan ko. Na mapapakinggan ang sigaw ni Tang Seryong na ako ang taong nagpalipas ng gabi kasama ang espada ng Wudang. Na naiinis na binuksan ng ating bida ang pintuan. At sinigaw sa kanya na ano ang pinagsasabi mo ba? Basta-basta ka lang nagsasalita ng kung ano-ano. Biglang napatigil siya nang nakita niya ang dalawa sa kanyang unahan na may pagtataka. Sinabi niya sa dalawa habang may galak sa muka ang mga ito na bakit kayo naririto. Mabilis na sinunggaban nila ang ating bida habang sinasabi nila na Master Uncle. Hindi yun totoo, hindi ba? Inaalog nila ang ating bida sinasabi pa ng dalawa na magsalita ka. Nilabag mo ba ang patakarang bawal ang babae? Kahit nagre-rebelde ka, hindi yan totoo, di ba? Na sinabi sa kanila ng ating bida na huminto kayo sa pagalog sa akin. Na sinabi pa ni Changwo sa kanya na paano naman ang panahon natin na magkasama. Master Uncle. Pakiusap. Ipaliwanag mo ito. Makikita ang muka ng ating bida na naiinis na sinabi na ang sabi ko tumigil na kayo sa pag-alog sa akin. Na mabilis na kinutusan sila ng ating bida, ngunit hindi sila nagpapigil na yumakap sa kanya ang dalawa. At dito na po nagtatapos ang ika-117 kabanata. Ika-118 kabanata. Sa pagpapatuloy. Dumating siyang Sobang habang tumatawang kumakaway sinasabi na nagising ka na pala. Masaya akong makita kang muli. Napasimangot ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na tumigil ka sa kakatawa. Ayoko na sanang makita ka ulit. Dagdag pang sinabi sa kanya niyang Sobang na nagising ka sa tamang oras. Iniisip ko na nga kung iwan ko na lang sayo ang dalawang to at umalis na ako. Napatingin ang dalawa kay Yang Sobang habang lumaki ang kanilang tenga sa narinig. Habang nagtatali ang ating bida sa kanyang braso, nakapikit na sinabi ng ating bida na nalilito ako sa nangyayari. Maaari mo bang ipaliwanag? Biglang isang sumisigaw na boses ang mapapakinggan. Agad silang sumilip habang mapapakinggan ang sigaw ng isang tao na bitawan mo ako. Hindi ako alis. Hinding-hindi. Na sinabi ni Tangwi na kunin siya. Ito pala ay ang kanyang anak na nagpupumiglas habang sinakay sa karwahe na nakatali sinisigaw na kalagan niyo ako. Sabi ng kalagan niyo ako. Natandaan ko ang mga mukha niyo. Hinding-hindi ko kayo patatawarin sa ginawa niyo. Biglang nakita niya ang ating bida na nakasilip na napasabi na ha. Sword of Wudang. Habang ang ating bida ay tumatawa na nakatingin sa kanya. At nagpaawa ito sa kanya na kumikislap ang muka na sinabi pa sa kanya na iligtas mo ako, bilis. Magkasama tayong dumaan sa impyerno. Sabihin mo na lang sa tatay ko na gusto mong sumama ako sa'yo. Umuo ka na. Kumaway ang ating bida sa kanya habang nagniningning ang muka na sinabi niya na layuan mo ako. Na hindi makapaniwala si Tang Seryong sa kanyang narinig na ito ay tinali ng kadena sa kakulitan nito. Lumapit ang ating bida kay Tangwi habang sinsabi nito sa kanyang alagad na anong ginagawa niyo dyan. Bilis, umalis na kayo dito. Natumugon ang mga ito na okay po sir. Na pinatakbo na nito ang karwahe ng mabilis. Na sinigaw pa sa kanya ni Tangwi na ikaw. Hahanapin ulit kita. Hintayin mo lang. At pagkatapos yumuko ang ating bida. Na sumuntok sa kanyang palad at sinabi na salamat sa pagliligtas sa akin. At pati na rin sa mga damit. Tumugon sa kanya si Tangwi na binayaran ko lang naman ang utang ko. Napasabi ang ating bida sa kanyang isip na anong utang. Tumingin sa ating bida na sinabi pa ni Tangwi na hanggang sa muli. Umungol na ang kabayo na sumakay na ang grupo ni Tangwi. Bago sila umalis sinabi ni Tangwi na Mr. Yang. Nagulat ito na napasabi na ha.
Sinabi sa kanya ni Tangwi na kapag nagsulat ka pa ulit ng liham na bastos ang tono, papatayin talaga kita. Tumatawang sinabi niyang Sobang habang nakaalis na ang sinasakyan nilang karwahe na grabe, ang tapang ng ugali talaga niya. Tumingin sa ating bida at sinabi na tama. Espada ng Wudang. Sigurado akong curious ka sa mga nangyari habang natutulog ka. Ipapaliwanag ko. Tara, pasok tayo. Pagkatapos makikita sila sa isang lamesa na napatayo ang ating bida na napatayong sinigaw na ang Three-yang Preservation Orb. Tumingin sa kanyang mga kamay habang may maunting enerhiya na lumalabas sa kanya, sinasabi sa isip na kaya pala ang lakas ng pakiramdam ko pagkapagising ko, mas malaki rin ang pakiramdam ko sa aking energy core. Dagdag pa niya na Tangwi. Isa ka talagang mabuting tao. Ang laki ng naitulong mo sa akin habang ako'y natutulog. Kapag ako na ang naging pinuno ng dalawang paksyon, bibigyan kita ng magandang gantimpala. Sinabi sa kanya ni Yang Sobang habang nakatikom ang kamao na iniisip ang mga sinabi niya na sa totoo lang. Narinig ko na naging target ka dahil sa Void Ako Point. May dahilan ba kung bakit dala-dala mo yon? Gusto kong malaman kung ano ang alam mo. Napaisip ang ating bida na hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na dahil ito sa Dual Internal Energy Art. Ayokong mapasakamay din ito ni Ginoong Yang. Inilapag ng ating bida ang longsword sa lamesa, sinabi niya na dala ko lang yon kasi hinahanap nila ito. Hindi ko alam kung anong mga sikreto ang laman nito. Dagdag pa niya na dala ko lang yon kasi nag-aalala ako na baka balikan nila ito ngayon. Sinabi niyang Sobang sa kanya na ganun ba? Okay. Napahawak ang ating bida sa ulo at sinabi oo, ganun na nga. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na kinain ko na ang laman, kaya wala na ring saysay kung mabunyag man ang mga sikreto ng Void Ako Point. Tumawa siyang Sobang habang makikita ang langit na sinabi niya na salamat. Mukhang magkakaroon na ng progreso ang investigasyon ngayon. Tumawa rin ang ating bida at sinabi na saan ka naman pupunta ngayon? Tinago niyang Sobang ang longsword sa kanyang damit, tumugon sa ating bida na diretsyo na kami sa angkan ng Tang. Kasi gusto ni Tangwi na imbestigahan ang mga bihag mula sa Azure Wolf Squad. Dagdag pa niya habang kumikinang ang dalawa sa sabik na makasama ang kanilang junior master na sa tingin ko malaking tulong kung sasama ka sa amin. Ano sa palagay mo? Napasabi naman ang ating bida na pero balak kong ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Nabiglang nanlumo ang dalawa sa kanyang likuran nang sabihin ito ng ating bida. Na sinabi pa ni Jinmu sa kanyang isip na mas mahalaga na makarating ako sa Kunlun ngayon. Baka patuloy nilang subukang makuha ang Dual Internal Energy Art. Sinabi sa kanya ni Yang Sobang na sayang naman pero kailangang tanggapin. Dagdag pa niya na magpapagalaw na ang Orthodox Murim Alliance at iba pang sekta at angkan, kaya ipagkatiwala natin sa kanila ang pagtunton. Bumaling na si Yang Sobang na naglalakad paalis, sinabi pa na magaling ang trabaho mo. Tumugon ang ating bida na oo, sa muli nating pagkikita. Sinabi naman ni Changguo sa kanya na Master Uncle. Lumingon ang ating bida sa kanila at sinabi na ano pa ang hinihintay nyo. Kilos na. Sinabi ni Chongsang sa kanya na tungkol sa gabing sinasabing kasama mo ang anak ng pamilya Tang. Dagdag pa ni Changguo na hindi totoo iyon, hindi ba? Napasimangot ang ating bida at sinabi na yon ba? At naiinis na sinabi sa kanila na pinagdududahan nyo ba talaga ang uri ng pagkatao ko? Natumugon ang mga ito na pero. Sinabi ng babaeng iyon mismo sa kanyang sarili. Hinawakan niya ang mga ulo nito at sinabi na kayo. Pinangako nyo ang katapatan nyo sa akin, di ba? Pinagdududahan nyo ba talaga ako dahil lang sa sinasabi ng iba? Na sinabi ng dalawa sa kanya na patawad, Master Uncle. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na Tang Seryong, baliw ka talagang babae. Nakapikit na sinabi ng ating bida sa kanila na isang taoistang mula sa Wudang, natutulog kasama ang isang babae. Ito'y kasinungalingan, kaya tigilan mo na ang pag-aalala at umalis na kayo. Tinayo na nila ang kanilang ulo na sinabi pa ni Chongsang na napag-usapan na namin ito. Pwede ba kaming sumama sayo na lang? Na tinanong ng ating bida sa kanila na bakit. Sinabing muli ni Chongsang sa kanya na hinaharap mo ngayon ang mga seryosong banta. Biglang isang suntok sa muka ang inabot nito sa ating bida, habang sinasabi pa ni Chongsang na nababahala kami na baka tumakas ka na naman kasama ang ibang babae at hindi na niya ito naituloy dahil sa suntok ng ating bida. Humiga ang ating bida at sinabi sa kanila na narinig kong nagpapatuloy pa rin ang mga pagsusulit para sa Dragon Phoenix Conference.
At 8 lang ang pipiliin ng Greater Martial Squad. Itinuro sila ng ating bida at sinabi na siguraduhing makakuha ng pwesto sa 8 na yon. Dagdag pa niya na pagkatapos nun, pwede na kayong sumama sa akin. Sa ngayon, pabigat lang kayo. Sinabi naman ni Chang Wo sa kanya na pero, kailan pa kaya tayo muling magkikita? Nakangiting sinabi ng ating bida sa kanila na ganun ba? Sige na nga. Tumingin ng may pananakot ang ating bida sa kanila at sinabi na handa ka na ba para sa isang seryosong pagsasanay? Gusto kong makita kung gaano ka nakahusay. Tandaan mo, hindi lahat ay matututunan sa conference. Sa akin, malalaman mo ang totoong kakayahan. Biglang sinabi ng dalawa sa kanya na huwag na lang po, Master Uncle. May mga pagsusulit pa po kami. At sigurado po akong kailangan pa kami ni Windless Beggar. Napangiti ang ating bida. Sinasabi na gusto kong maging bahagi kayo ng Greater Martial Squad. Kinakatawan nyo ang wudang, tandaan nyo yan. Tumayo ng tuwid ang dalawa at sinabi na oo, Uncle Master. Sinabi pa sa kanila ng ating bida na kung mabigo kayo, dudurugin ko kayo hanggang sa maging katas na lang kayo, gets nyo ba? Pinagpapawisan ang dalawa na sinabi na oo, Uncle Master. Hinawakan sila ng ating bida at sinabi na okay, kung naintindihan nyo. Umalis na kayo na itinulak sila ng ating bida papalayo. Na masayang sinabi pa ng ating bida sa kanila na ako ay papunta na ngayon sa Kunlun. At dito na po nagtatapos ang ika-118 kabanata.